lalo na po sa akin. So, lahat po ng kabutihan po dito will never be forgotten. Asahan po ninyo namin yung kapulisan na mananatiling narito po ng serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225 strong men in uniform of the Philippine National Police, on behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, would like to render Hello mga kalingap, support po Richard TV. Hindi po mga kalingap. Hindi niyo po kami pinabayaan, lalo na po sa atin. So, lahat po ng kabutihan po dito will never be forgotten. Asahan po ninyo namin yung kapulisan na mananatiling narito, serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225 strong men in uniform of the Philippine National Police, on behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Kababayan natin, Mahal nyo si Biniman! Mahal nyo si Mayor Baset! Mahal nyo si Kumpulong! Mahal nyo si Chairman! Mahal nyo si Vice Mayor Dinain! Mahal nyo ang inyong mga konsilan! Paano naman ito? Sus, Ginoo, mabuhan mo sa inyo, eh? Pwede ba? Mahalin nyo rin ako kahit unti man. Pag-iwan lang ba? Pwede? So, sige na, salamat po. Lagi po natin unahin sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo magkakamali sa ating patutunguhan at mga magiging desisyon sa buhay. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako po ay isang lamang artista. Pero ako po ang artista magiging epektibo. So, magpapasko. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maraming salamat, Senador Philip Salvador, Mr. Efectivo Servisyo sa kantidad na 25,000 sa ato ang pamaskong handog. Good day, everyone. Let us welcome our distinguished guest today, a dedicated public servant with over 2 decades of service to the Filipino people. He began his journey in 1998 as an executive assistant to then Davao City Mayor and former President Rodrigo Duterte. In 2019, he was elected as a senator, placing third with an impressive 21 million votes, an extraordinary achievement for a provinciano and a first-time candidate. Since joining the Senate, he has recorded 0 absences from the 18th Congress up to the present 19th Congress, a testament to his unwavering dedication to health. He spearheaded the creation Mula sa Agdao papuntang Rojas,
no? Abangan nyo po yon yung mga supporter po. Umpisa lang po to. At ito na po ang gagawin ng taga Davao for support bilang suporta po kay Inday Sara. Abangan nyo po ang mga motorcade at noise barrage na para pa support po kay Inday Sara. Maraming salamat po. Pagkatapos po nito ay may motorcade po for support kay Inday Sara. Dapat naka-green ang lahat. Salary Standardization Law 5, which raised government employees' salaries, the Bureau of Fire Protection Modernization Law, and the establishment of the Department of Migrant Workers. As the chairperson of the Senate Committee on Sports and on Youth was a sports enthusiast and athlete, his leadership was pivotal in passing the National Academy of Sports Act and crafting the Philippine National Games Bill, bolstering national sports programs and support for athletes, including those with disabilities. He passionately supports grassroots sports development, recognizing its vital role in youth development and societal well-being. A leader who embodies the principle that serving the people is not just a duty, but a passion. Bisyo niya ang magserbisyo sa kapwa Pilipino. Let us all welcome our tireless advocate for service and compassion, Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Bongo! Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin ko marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating atinado. Okay, palakpakan natin mga kaibigan. Patuloy sa paglilingkod. Lalo na para sa mga nangangailangan at sa mga nasa laylayan ng ating mundo. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, Sports at Youth, hindi ko po tinatantanan ang pagsulong ng mga programang magpapabuti sa buhay ng bawat Pilipino. Kabilang na ito ang Malasakit Centers, Super Health Centers at Regional Specialty Centers na naglalayong gawing mas accessible ang serbisyong pagkalusugan para sa lahat. Patuloy din po akong nagsusulong ng may inisyatiba sa sports upang mailayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo at mahubo ang kanilang potensyal para sa mas maayos na kinabukasan. Nandito lang po ang inyong Senator Boy Bongo na handang magserbisyo po sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magserbisyo. Wala po ko na serbisyo sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Daghang salamat sa inyong tanan. Amping mo perme. Mabuhay kayong lahat. Once again, tagang salamat ang Mr. Malasakit Senador Christopher Lawrence Bongo. Okay, so tunor na. So naron, atong ipaila-ila. Usa ni siya ka maestro, usa ka profesor, usa ka abogado. Nahimong konsihal sa ikaduhang termino o kasamtangan atong Vice Mayor karon. Serbisyong all-in ang dakbayan inain. Katawan, let's fall in! Ang atong hadlatong Vice Mayor, pagkakonsihal, Atty. J. Israel! Daghang salamat sa atong MC ha. Kabalo ba mo 2016 pagsugod nako sa Politis Villarente. Ang mga barangay kagawad sa pagbasa ko po ng pangalan, pakipalakpak na rin po. Barangay Kagawad Lote Cantoja, Riza Blanco, Joel Huegos, Nonoy Matuginas, Marcelino Bernadas,
Inday Gatang, SK Chair natin si Cap Barenian, kalakpakan natin. And of course, narito rin si Ma'am Christine Veneracion. Napaka-busy po ni Ma'am, paikot-ikot. Magandang umaga rin po sa inyo. At representing po, Senator Pastor Apollo Kibuloy, si Maribel Antixe. Umaga po sa kanila. Nabanggit po kanina na ni Senator Philip Salvador mention. Isa po siya artista. Pero sir, hindi lang po kayo basta artista. Kayo po ay isang icon ng Philippine cinema. Karapatan po natin. Maalala ko noon, yan po ang pinapanood namin, yung mga dekada 70, dekada 80 na mga panahon ng martial law. Yan po ang panahon kung kailan po sumikat si Senator Philip Salvador. Kaya kabisado po niya kung anong hirap ng buhay na dinanas ng mga Pilipino noong martial law. Iyon ang tema. Bayan ko. Tama po, sir. Pero sir, ang tinitingnan po ng mga Pilipino ngayon, lalo na mga Davaoenyo, ang gusto namin sa kandidatong nasyonal, in aid of persecution. Takot-takot nila karon ang mga Duterte supporters. Giuna nila pagpiang atong pinalanggang Pastor Kibuloy. E nakita nila na sulit o lamang ang lehitimong media na nagpagawa sa Pilipinas. Ayaw ng mga kauban ng dalang tubig, ng dalang tinapay, kisa rin na ito nilibay na na. Wala! Sila dire. Alam sa itong mga. Alam sa dire itong mga
pagbabago na ako dire, no? Saka, Bukpo, Federal, no? Nagagawin sa lang pili siguro na itong ma-mention tanan, no? Para magkatapos na ma-update na sa itong uban na ng mga activities, no? Naman sa naisog, napot kayo itong Sara Duterte for President 2028 page, pwede po dito.